Siya ang lalaking nagtanim ng maraming bulaklak para sa asawa niyang nawalan ng paningin. Sila ang mag-asawang sina Toshiyuki and Yasuko Kuroki na taga-Japan at nagpakasal noong 1956. Nagkaanak sila ng 2 at masaya nga lang silang tumatanda at magkasama doon sa may farm nila until magkasakit si Yasuko. In 1986 dahil sa diabetes, sa edad na 52 years old pa lang, dito na nga nagsimulang lumabo yung mga mata ni Yasuko hanggang sa hindi na nga siya makakita. Dahil dito, yung mga plano sana nilang mag-travel after mag-retire sila ay parang hindi na nga matutuloy dahil wala na nga rin makita si Yasuko. Sa pagkawala ng paningin ni Yasuko, dito na nga siya dumanas ng depression kung saan ayaw na nga niyang mag-travel or kahit lumabas ng bahay. Ang dating masiyayan at palakaibigan na si Yasuko ay nagsimulang magtago na nga lang doon sa bahay nila, kaya naman dito nga nagagawa ng paraan si Toshiyuki para matulungan yung asawa niya. Isang araw, dito napansin ni Toshiyuki na maraming natutuwa doon sa tanim nilang mag-asawa na fuchsia pink shibazakura flowers or moss phlox. Dahil siguro sa mabangong amoy nito kaya maraming natutuwang lapitan nito, kaya naman dito nga may naisip si Toshiyuki. Naisip niyang even though hindi na nga nakakakita si Yasuko, maamoy pa rin naman niya yung bango ng mga bulaklak na to. And kung mas marami pa siyang matatanim na shibazakura, baka maengganyo nga itong si Yasuko na lumabas para amuyin nga yung mga bulaklak. Naisip din niyang na baka mas maraming pumunta sa kanila, mas maraming makakausap si Yasuko na magpapabalik ng dating energy niya. Kaya naman sa mga susunod na araw, buwan at taon, dito na nga sinimulang magtanim ni Toshiyuki sa lahat ng lupang pwede niyang mataniman. Nagtanim siya ng ng mga shibazakura to the point na ito na nga lang yung nakapaligid doon sa bahay nila, and after 2 years, nagtagumpay nga si Toshiyuki. Nabuhay lahat ng tinanim niya na nagpaganda at nagpabango sa paligid ng bahay nila. Sobrang pink ng mga bulaklak, kitang-kita to kahit sa malayo, kaya naman dito na nga nagsimulang dumunta yung maraming tao sa bahay nila. Sa mga sumunod na taon, dumami pa ng dumami yung mga bulaklak at mga bisita nila, at ito na nga yung nagpasaya ulit kay Yasuko. Kung dati lagi lang siyang nagtatago sa loob ng bahay, ngayon palagi na siyang lumalabas kasama si Toshiyuki kung saan naglalakad-lakad nga lang sila at inaamoy nga ni Yasuko ang mga regalong bulaklak ng asawa niya. Mas naging masaya pa si Yasuko dahil tuwing may bumibisita sa kanila, nakikipag-usap to sa kanila na nakakapagpasaya nga kay Yasuko. Katunayan, nagtayo na nga ng isang center si Toshiyuki malapit sa bahay nila kung saan dito nga nakadisplay mga pictures nila ni Yasuko at syempre ng mga taong bumibisita nga sa lugar nila. Sa ngayon, masaya pa rin naman magkasama sina Yasuko at Toshiyuki at natutuwa nga sila sa araw-araw na amoy ng mga mabangong bulaklak at maraming bisitang nakakasama nila. Even though hindi na nga nabalik yung mga paningin ni Yasuko at hindi na nga siya makakita, sapat naman yung amoy ng regalo ng asawa niya at pagmamahal ng ibang tao para mabuhay siya ulit at mawala yung nararanasan niyang sakit sa tulong ng asawa niyang mahal na mahal siya. Bago matapos tong video na to, gusto ko lang i-share na manghiyak-ngiyak ako habang nire-research at binabasa ko nga yung kwento nila, kasi nga kinakanta ko yung tugtog doon sa may up na tininin, tininin. Lalo na nga yung sad part na nun, wala lang, alam yon. So yun, sana mas matagal pa silang magkasama and sana makahanap tayong lahat ng pagmamahal na kasing totoo ng ganitong pagmamahal.